umaga mga kasangbahay! I'm your host, Dr. Sara Barba Cabodil. At tuwing araw po ng linggo, narito ang Doctors on TV upang maghatid sa inyo ng timely health information. Moving forward, madalas ka na bang nakakaramdam ng back pain o pagtunog ng tuhod mga kasambahay? Naku, hindi po kayo nag-iisa, pero ano nga ba ang maaari nating magawa to make our bones healthy? Let's watch this! Good morning mga kasambahay! Pag-uusapan natin ngayon, paano nga ba natin mapapanatiling nasa healthy condition ang ating mga buto. Iisa-isahin natin yan mula sa ating proper lifestyle, paano natin mape-prevent ang ating mga pagrupok ng buto gaya ng osteoporosis at ibang sakit. And of course, syempre napaka-importante, meron bang mga diet para sa isang tao para maiwasan yung mga pagrupok ng buto at mga iba pang bone problems. Of course, yung pang-araw-araw natin ginagawa ay hindi natin alam na makakatulong sa ating mga buto. Number one, syempre, yung regular na ehersisyo na dapat hindi mabibigat, lalo na po yung sa ating mga nakakatanda sapagkat nagsisimula ng rumupok ang ating buto pagpalo ng 50 years old. Kaya kailangan pwedeng 30 to 1 hour na paglalakad under the sun kasi kasabay po yung vitamin D3 na tumutulong para mapalakas at parang mapatibay ang ating mga buto. Pangalawa, syempre kasabay nun yung ating mga kinakain. Kailangan nating mga maingat or tamang nutrisyon para sa ating mga buto. Lalo dapat mayayaman sa mga calcium, sa magnesium, sa mga zinc na makukuha natin sa mga milk and dairy products. Pwede rin natin makuha yan sa ating mga gulay, yung mga deep green vegetables, mga fruits, and of course yung mga legumes, mga lentils, maging yung ating mga medications sa ating mga maintenance medicines sa cardiovascular diseases, sa diabetes, at other chronic diseases ay nasasangguni natin kasi minsan nakaka-deteriorate din to or nakaka-aggravate para rumupok ang ating buto. Iiwasan din natin yung mga bone rubbers o yung mga magnanakaw ng healthy buto natin, yung mga cartilage, yung mga fluids natin, especially yung mga mahihilig sa cola, yung mga soft drinks kasi nagpaparupok yan ng buto, lalo po yung mga artificial sugars, artificial sweeteners, at yung mga artificial preservatives ay nagpaparupok ng mga mahihinang buto natin. And then syempre kasabay nun, even the caffeine. So ingat din, lalo po yung mahilig sa mga kape. Ang sinasuggest natin, at least 1 or 2 cups of coffee, ang sinasabi nito natin ay yung tunay na kape. Hindi po yung mga instant, hindi yung process, at hindi malimit na ginagamit ang kape kasi even pag nasobrahan tayo, more than 2 cups a day, ay pwede rin pong mag-grab ng mga calcium sa ating mga buto. Maging yung phosphorus, pati yung potassium natin na tumutulong para mapatibay ang ating buto, ay pwede rin pong mag-grab. Even yung mga tsaa, may ingat din po tayo, lalo yung matataas na mga kantidad na may caffeine. So talagang lahat yan na moderation, although nakakatulong sa atin bilang stimulant sa iba, pero meron double-bladed pong result na makakatulong na parang lalong masumina at magkaroon tayo ng sakit na gaya ng osteoporosis at iba pong mga bone diseases. So ito po yung mga maganda nating advice na simple lifestyle nutrition na dapat nating matutunan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating topic ngayong umaga. And for more natural tips, stay tuned dahil natural is beautiful only here at Naturally Yours. Ayan, mga kasambahay, naku, sana po ay makatulong ang impormasyong napanood ninyo kung bakit kailangan bigyan ng importansya ang pagpapanatiling healthy ang ating mga buto. Naku, at bago po tayo dumako sa pinaka-main topic natin ngayong araw, ay amin kayong iniimbitahan na i-follow and i-subscribe po ang aming mga social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv. And like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@UNTVNewsAndRescue. And you can actually send us questions po and comments sa mga pages na yan. Naku, kaya after liking and subscribing, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family. Naku, di pa tayo tapos mga kasambahay. Marami pa tayong pag-uusapan miya-miya po sa pagbabalik ng Doctors on TV.
Welcome back mga kasangbahay! Ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa osteoporosis at upang pasimulan ng ating talakayan, alamin muna natin ang mga datos ng kaso ng osteoporosis dito po sa ating bansa. Panoorin po natin ito. Alam nyo ba mga kasangbahay, bukod sa pagbibigay suporta ng ating mga buto at pagtulong nito upang makagalaw ang ating katawan, ay napakahalaga rin ito upang maprotekta ng internal organs ng ating katawan. At habang tayo ay nagkakaedad, isa sa mga parte ng katawan na ating karaniwang napapabayaan ay ang ating mga buto, kung saan isa sa mga sakit na maaaring lumitaw later on in life ay ang sakit na osteoporosis. Ayon sa datos ng National Nutrition and Health Survey na iprinisenta noong 2003 ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, na tinatayang 80% ng mga Pilipina sa bansa ay may osteoporosis, samantalang 60% naman sa mga kalalakihan ay posible ring magkaroon nito karaniwan sa nasa edad 70 pataas. Marahil ang karaniwang alam ng lahat ay ang osteoporosis ay sakit na para sa mga matatanda lamang. Ngunit alam nyo rin ba na maaari ring magkaroon nito ang mga bata or teens na tinatawag na juvenile osteoporosis? Kaya't mahalaga na pangalagaan natin ang ating mga buto dahil naitala rin sa National Nutrition and Health Survey na maaaring umabot sa mahigit 10 milyong Pilipino ang maaaring makaranas ng sakit na ito pagsapit ng taong 2050. At para po sa mga karagdagang detalye tungkol sa osteoporosis, we invited a rheumatologist, a medical professional who has dedicated her life to the field of rheumatology, a distinguished physician, and also a compassionate healer who has made significant contributions to the understanding and treatment of rheumatic diseases. Let us welcome Dr. Ana Monica Estrella, a rheumatologist from Makati Medical Center. Good morning, Doc Nikki, and welcome to Doctors on TV. Good morning po. Magandang umaga po sa mga kasambahay natin. Para po mas maintindihan ng ating viewers, pwede niyo bang ipaliwanag sa ating mga viewers kung ano nga po ba yung ibig sabihin ng osteoporosis? Osteoporosis po, ang ibig sabihin lang po nan ay isang sakit kung saan ang mga buto po natin ay nagiging marupok. Pag marupok po ito, very prone po para magkaroon ng bali o fracture. I see. And ano po yung mga sintomas na nararamdaman ng pasyente na nagsasuffer po ng osteoporosis? Ang osteoporosis po, it's usually called the silent disease. Meaning, pag po may osteoporosis ang isang tao, generally, wala pong nararamdaman na sintomas. Up until magkaroon po ng complications or fracture. That's when nagkakaroon po ng mga pananakit ng mga buto o ng mga parte ng katawan. I see. And ano po bang sanhi ng osteoporosis? Kailangan po nating matandaan na ang buto natin, parang buhay na organ din po yan ng katawan. Kakaroon po ng pagkabuo at pagka-destroy, usually po at a certain period of time or phase in our lives, yung pagka-destroy po ng ating buto, mas marami than yung pagkabuo. Kaya po nagiging marupok yung buto natin. I see. And ano yung usually mga risk factors po para mag-develop ng osteoporosis ang isang individual? Usually po, age talaga. Age ay may kinalaman sa pagrupok ng buto. Also, pag nag-menopause na po ang isang babae, wala na pong supply of estrogen. Number 3, kung meron po silang mga ibang mga gamot na tinitake, that would make them predisposed to early onset osteoporosis, as well as mga gamot na pwede po magpabilis ng osteoporosis. I see. How about the nutritional status of an individual po over time? Okay, so does it also contribute in the development of osteoporosis? Yes po, malnutrition can also predispose or mas malaki po ang chance ang magkaroon ng osteoporosis ng isang pasyente. I see. And siguro niya sa hormones yung kanina na-mention nyo sa mga kababaihan once na nag-menopause na. Ang stress, doktor, nakaka-cause din ba ng osteoporosis? Technically po, hindi naman po eksakto. Although kapag po may mga sinasabi tayong stress fractures, yun po yung pagkabasag ng buto o yung komplikasyon na ng osteoporosis. I see. And ito, doktora, no,
I mean, sa lahat ng mga na-experience, I mean, in your practice, okay? So, usually, mga anong age mataas? I mean, you mentioned about menopause among women, no? So, I mean, doon sa may mga mas mabata po yung age, nakakakita din kayo ng ano po, ng early onset ba ng osteoporosis? Yes po, because as a rheumatologist, we also handle a few other diseases like rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is one example of sakit na meron pong pwedeng ma-predispose sa early onset osteoporosis. So, minsan po, hindi pa po 65 years old yung pasyente, bata pa lang, may rheumatoid arthritis, mas maaga po ang osteoporosis nila. I see. Okay. And may mina-mention din about osteopenia, which is related to osteoporosis. Ano po ang ibig sabihin ng osteopenia? Ang osteopenia po ay pagkalutong din ng buto pero hindi pa po sila sa level ng osteoporosis. Usually po nag-undergo ng mga diagnostic test ang isang pasyente. May mga level po ng pagkarupok ng buto. So ang osteopenia parang hindi na po siya normal healthy bone pero hindi pa po siya nasa osteoporosis. Nasa middle po. May signs of pagkarupok na. I see. Pero may nararamdaman ang pasyente kapag may osteopenia siya? Yun, wala po. Wala much pa. like osteoporosis. Okay, so ang ibig sabihin ba, the way you explained it, bago mag-osteoporosis, dadaan muna ng osteopenia? Opo. I see. Okay, and okay, sabihin na natin na nagkaroon na ng osteoporosis. Kalimitan po, what's next? What's threatening about osteoporosis? Ano ba yung mga komplikasyon that comes or that come with osteoporosis? Pag po inisip natin, marupok yung buto, usually po, ina-explain ko sa pasyente yung buto kung i-imagine po natin, parang nagiging chicharon. Mukha siyang malusog sa labas, pero pag hinati niyo po, malutong. So, pag malutong ang buto, easily po pwede siyang mag-break. So, kahit po matapilok sila o umubo ng malakas, pwede po mag-cause ng fracture sa bones. Okay, so lumulutong ang buto, okay? And syempre sabi nyo kanina, 'di ba? Parang it comes with age also, mas maraming common na nangyayari ito sa mga may edad. And alam natin sila yung medyo of course, mas mahina ng kumpara sa mas bata, okay? So sila rin yung prone dun sa mga accidents, okay? And so kung marupok ang kanilang buto, tapos from an accident, pwede rin ito maging mabali, okay? Sila yung prone. And alam natin, doktora, 'di ba, lalo na po yung matindi yung tama, lalo na dito sa hip, yung mga ibang mahal natin na mga senior, sila yung pagka nahiga na, tapos prone na rin sa infection pag matagal silang nakaratay, no? Yes. Ako, kaya ito napaka-importante nitong ating pinag-uusapan ngayon, kailangan talaga dapat bantayan natin, iwasan natin. Ito bang ganito, doktora, kung maganda ang ang lifestyle, okay, o kaya early on aware, okay, maingat sa pangangatawan ng isang individual, o sabihin natin yung buong pamilya, okay, yung support system ng isang may edad, okay. So, kaya to, preventable ang osteoporosis? Yes po. Actually, pag osteoporosis po ang pinag-uusapan, it's more of prevention po talaga. Dahil wala nga po siyang senyales or walang sintomas ang pasyente, more of prevention yung ating approach po. So, how will we do that? Kailangan po na i-educate natin ang mga pasyente to have themselves evaluated at a certain point in time. Evaluation, meaning ang mga doktor po magbibigay ng mga diagnostic test or magsasuggest ng diagnostic test para malaman po kung gaano karupok ang buto. I see. And based on studies, doktora, usually gano'ng katagal in the making bago magkaroon ng osteoporosis? Usually po, at age 65 ng babae, we already encourage checking for bone density. Sa mga lalaki, 70 po. Nagbabago lang po yun kung may mga risk factor po tayo. May mga pasyente po na mas maaga than 65, pinapa-evaluate na natin. Katulad po nung na-mention ko kanina, kung may mga sakit po sila like diabetes, thyroid problems, rheumatoid arthritis, or kung may mga tinitake po sila ng mga gamot na long-term like steroids po. I see. Okay, so basically dapat pala bantayan din yung mga prolonged treatment ng use of steroids. Okay, lalo na yung may mga hika, 'di ba? O yung mga iba pang mga kailangang mag-take ng ganitong gamot. Okay? So early on dapat kasama sa mga binibisita po ay ang mga rheumatologist. Okay? And doktora, kanina of course lagi natin naririnig na pagka ang mga babae pag nag-menopause na sila, ayan, nagkasama sa kanilang kasama sa binabantayan ng pagkakaroon ng osteoporosis. Paki-expound nga lang po para mas maintindihan bakit pag babae ay mas prone. I mean,
with regards to sa hormones po and kinalaman nito sa bones ng ating mga kababaihan? Sa mga babae po, important po ang estrogen. So, pag nag-menopause po ang isang babae, nawawalan po ng supply ng estrogen. Estrogen is also very important to bone health. So, pag inalis po natin yon, mas madali din po, or yung bone health, nagkakaroon ng apekto. So, kailangan po minomonitor natin at tinitingnan kung may mga changes po pag ganon. I see. Okay, kaya nga 'di ba sinasabi natin na dapat bago pa man mag-menopause, nagbibisita naman sa mga endocrinologist para naiyahanda o kaya kahit mga OBGYN also naiyahanda ang kababaihan, no? Sa pagdating ng itong mga changes na ito, maiwasan itong mga komplikasyon ng menopausal stage, which is one of which is osteoporosis. Okay. Now, yun yung isa sa mga komplikasyon ng menopause. However, ano naman po yung mga pwedeng komplikasyon ng osteoporosis pagka nag-set in na? Ano yung kinakatakot natin na bukod po dun sa na-mention natin kanina na mas prone sa breakage, yung pwedeng pag na-aksidente, magka-fracture, and eventually pwedeng magtuloy na ng ibang sakit ng ating mga senior. Ano pa ho yung iba natin kinakatakot? So that fracture could cause chronic pain po. Aside from that, disability, deformity, like what you mentioned po, it's the quality of life of the patient po. If meron po silang bone dyan na hindi nagkaroon ng fracture, eventually po, their quality of life will be affected also. Paano po sila gumalaw, kung meron po silang chronic pain na mararamdaman dito, at very prone din po sila sa mga infection. How about breathing? Up to a certain extent ba ng osteoporosis, pwedeng ma-affect din, doktora? Yes po, because the ribs are also bones po. So, minsan po, even the ribs nagkakaroon ng fracture because of osteoporosis. So, when you have a fractured rib, mahirap po, or there's pain when you breathe. When you have pain po, pag nagbe-breathe, ibig sabihin, our lungs, they don't get to expand, they don't get to work properly. Very prone also to infection. I see. And having mentioned about it, no, so that boils down to my next question. How life-threatening is osteoporosis? It is po when the complication sets in. Yun po yung problema with osteoporosis. You don't get to feel anything, pero pag po nagkaroon ng complications, that's when it all starts po. I see. And what stage is severe osteoporosis, doktora? There is such a thing as severe osteoporosis. Severe osteoporosis po, ang ibig sabihin lang po nun ay may fracture na. Minsan po may mga findings na kami na nagkakaroon na po ng pagpitpit ng gulugod o may mga signs of fracture na po. So that is severe osteoporosis already. I see. So does it suffice to say that osteoporosis is a major health problem also, doktora? I think so po, because it affects a good amount or good percent of our population. It's something po that very preventable. So we have to really educate or ipaalam sa mga tao po ito. So for example, the osteoporosis, sabihin na natin, hindi pa nagkaroon ng complications, okay? So, I mean, how does osteoporosis affect yung daily life ng pasyente na may ganito pong kondisyon? Kung wala pa pong nararamdaman, that's the perfect time po to actually prevent and treat already. So, that could be lifestyle and also medication po. Wala pong posibleng nararamdaman yung pasyente, wala pa pong pagkakaroon ng deformity sa gulugod or anything, but yun po yung ayaw nating mangyari, magkaroon ng komplikasyon. I see. And na-mention nyo about kung wala pang nararamdaman. So, ibig sabihin, incidental finding pa lang to, doktora? Some patients po incidental finding. Makita ng mga ibang doktor sa x-ray, medyo may signs of pagkalutong na ng buto. Madalas nagkakaganon po kung hindi na i-educate to have them evaluated early on. I see. And doktora, ano yung common myths about osteoporosis? Siguro po ang isang common myth or napapag-confuse ng mga tao na ang osteoporosis ay rheuma. So iba po ang osteoporosis sa osteoarthritis. Osteoarthritis ay klase po ng rheuma, osteoporosis ay pagkalutong ng buto. So magkaiba po sila. I see. Pero kasi pareho ba sila na mas sa may edad, doktora? May kinalaman. Tama po kayo. Pareho silang medyo yung mga may edad yung madalas na natatamaan.
Okay, siguro kasi sabi nila pag sinabi namang osteo, bone eh. So feeling nila, baka pareho lang. Okay, so yan, at least alam natin mga kasambahay kung ano ang pagkakaiba ng osteoporosis at saka ng osteoarthritis. Okay, nako, marami pa po palang dapat talaga malaman tungkol dito. Nako, pero Doc ha, pansamantala muna natin ititigil at ipagpapatuloy na lang po muna natin. Maya-maya po lamang ating talakayan. Nako mga kasambahay, dyan lamang po kayo at magbabalik ang Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. Naku, at para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, still here with us is Dr. Ana Monica Estrella, a rheumatologist from Makati Medical Center. Ito, kanina nga, Doc Nikki, na napag-usapan na natin yung mga sintomas at sanhi po ng osteoporosis. Ngayon naman po ay pag-uusapan natin yung mga diagnostic measures para malaman natin na talagang osteoporosis ito, and of course, yung management. Okay, so, Doktora, usually, no, ano po kalimitan dapat ang nire-report ng pasyente sa kanilang doktor kung sila po ay nagpapacheck up para po mag-lead dun sa diagnosis of osteoporosis? Usually po, the doctors would actually ask for some tests. Ang test po na madalas na ginagamit ay called DEXA scan po. DXA. Okay, so DEXA scan. So, anong ginagawa nitong diagnostic measure na ito, Doktora? Ito po ay parang imaging that generally tells us about how brittle our bones are. Sinusukat po kung gaano kalutong yung buto. Para po siyang isang malaking x-ray, hindi po siya dapat masakit. Para lang po kayong nagpa-x-ray na medyo mas matagal ng onte, pero wala pong mararamdaman or hindi po siya uncomfortable for the patient. Okay, so is this a monitoring diagnostic measure? Ibig sabihin, kumbaga ipagawa nyo sa una, of course, para makita kaagad ng iyong doktor. But inuulit ba to after a while? Or ano usually binibigay na information ito apart from dun sa how brittle the bone is already? Opo, it actually acts as a diagnostic and a monitoring tool at the same time po. So kung ang pasyente ay may osteopenia or may signs of osteoporosis already, pwede pong bigyan ng gamot, pwede po itong ulitin after a couple of years to see if the medication is working or not. Another way po is if you have normal bones or osteopenia na binabantayan po ng doktor, if palala ba to ng palala or stable, it's also another, pwede po siyang ulitin. I see. Okay, so sinabi nyo kanina na kung lumalala or nag-i-improve, ibig sabihin kahit na nag-i-age na, as long as nakita ng maaga ng doktor, kaya pa namang bukod sa mapigilan, kaya ma-improve ang condition ng bone ng isang adult, should I say, an older individual? Pwede naman po, pwede pong mag-respond sa treatment or at least po hindi siya nagpo-progress. I see. Okay, so yun, bukod dun sa diagnostic measure na yun, what else, Doktora? Additional diagnostic test po, pwede pong mga x-ray, although hindi po ito gold standard. Pero pwede pong mag-order ng x-ray, pwede pong makita doon ang signs ng pagkalutong ng buto, mga blood tests like your calcium level, your vitamin D level, or supportive po or kasama po sa mga pinapagawa natin sa pasyente. Kung nasa isang lugar naman po tayo na walang DEXA scan, dahil ito po ay isang machine na baka sa ibang probinsya ay hindi available, may mga tools din po tayo na mga criteria na minomonitor para pwede po nating masabi kung may osteoporosis or pwede tayong mag-treat for osteoporosis. I see. How about mga blood tests? Meron bang pwedeng makatulong, okay, in coming up with the diagnosis of osteoporosis? To come up with a diagnosis po, wala pong specific na blood test that would actually point to osteoporosis. Pero kasama po sa workup ng isang pasyente na may osteoporosis, i-check natin ang calcium level, i-check natin ang vitamin D level also. I see. Naku, ang dami nga, sa atin nga daw, no, marami sa atin ang mababa ang vitamin D. Considering na we live in a tropical country, no, and kalimitan, di ba, they're saying na, according to studies, you expose yourself under the sun for at least 30 minutes, so you get like 5,000 IU of vitamin D. So, di ba, that's so fantastic na libre lang palang makuha ang vitamin D. Pero marami sa atin ang deficient. Okay, so, ayan na, another tip sa ating mga kasambahay. Okay, so bukod dito sa mga diagnostic measures, kung napagawa na ng pasyente o hindi pa, kapag nag-visit po sa inyo, ano po yung dapat na ikinukwento rin nila sa doktor? Like, kailangan ba dyan kung may history ng fracture or what else pa, doktora?
Opo, kung may history po sila ng fracture before, pwede po kasama po yun sa pertinent history na makakaapekto at maiisip namin, pwede na tayo magpagawa ng diagnostic measure. Like, katulad po nung kanina, mga chronic malnutrition, other diseases po. Kung meron din po sa pamilya na nagkaroon ng earlier onset na fractures. Also, yung pangangatawan din po natin. Kung tayo po ay medyo balangkinitan or on the underweight in terms of weight or BMI, we are more prone to having osteoporosis. As compared sa mga nasa bigger side? Opo, nasa heavier normal BMI. Okay. Yes. I see. Okay, kasi lagi natin naririnig ang masyadong kinakawawa pagka nasa heavier side. But this time around, pag osteoporosis, kapag medyo mas lean ka, sila yung mas predisposed if ever. As Meron compared. po. Ganun sinasabi sa mga studies. Okay. And then how about yung ano nila, mga diet preference? Kamusta, doktora, yung association nito with osteoporosis? If the patient po ay may malutong na buto or osteoporosis, ini-encourage din po natin na magkaroon o kumain ng high in calcium na food like your milk, dairy, yogurt, green leafy vegetable po. Together with that, yung ample amount of vitamin D, like you mentioned kanina, exposing yourself under the sun, or vitamin D supplementation. Okay, and siguro doktora sa mga kababaihan kasi since na-mention natin na risk factor yung pag nag-menopause na probably the OBGYN history ng isang babae. Tama, doktora? Opo. If they have also earlier onset of menopause, meaning nagkaroon po sila ng mga ibang sakit na nagkaroon ng surgical menopause also, or meron po silang ibang mga tinitake na gamot that could actually predispose them to osteoporosis. I see, no? So nakita natin kung gaano ka-importante makasambahay yung maibigay natin sa ating mga doktor, yung mga maayos na clinical history, ibig sabihin kung ano yung background natin, medical background natin, para matulungan natin yung doktor sa pag-diagnose sa atin, okay? Alam natin na correct diagnosis would mean correct management and of course, prevention of complications early on. Okay, and sige, andyan na tayo sa medical history taking. How about, doktora? Okay, so pag physical examination, ano po yung usually mga chine-check natin sa mga pasyente and nakikita natin sa mga may mga remarkable PE findings, okay, sa mga pasyenteng may osteoporosis? Sa mga pasyente po na may osteoporosis, madalas po or iba sa kanila, kakaroon ng loss of height. Meaning, kapag po may mga changes na kasi sa gulugod, dahil nga po malutong ang gulugod, nagkakaroon po ng height loss or kumbaga nagliliitan ang mga gulugod, nagsushorten. Kasi basically parang naging yung parang kuba. Opo. Okay. And then, what else, doktor? Aside from that po, kung may mga signs of fracture or may mga signs of bone problems, bone deformity, that's also another thing that we evaluate. I see. How about the balance and gait? Balance and gait po important sa isang pasyenteng may osteoporosis because we need them to have good balance, we need them to have normal gait o paglalakad. Dahil kung hindi po, they're very prone to falling, and kung bumagsak po sila, pwede pong mag-cause ng fracture. I see. And alam ko pinag-uusapan natin sa osteoporosis is buto. Okay, kaya lang, di ba, ito yung talagang framework ng ating katawan. Affected din ba yung muscles po ng isang pasyente na merong osteoporosis? Opo, important ang muscles po sa taong may osteoporosis because we want our muscles to be malusog. Don't want them po na mahina dahil sila po ang sumusuporta sa buto. Kapag po mahina, very prone also to fracture or falling. I see. Okay. So, ito and then after that, ito pagka nakita na sa PE, tapos yung kanina nakakuha na ng pertinent history findings, okay? And nagdapadagdag na lang kayo ng mga ibang measures. So, kanina may sinabi kayong DEXA scan. Iba pa po ba ito sa tinatawag na BMD, yung tinatawag na bone mineral density test? Yun din po yun. Usually, yung DEXA scan po is isang pamamaraan para makita ang bone mineral density ng isang pasyente. I see. Okay, so bukod dito yung sa bone density, masasabi mo rin yung parang yung risk, okay, of having future fractures po dito sa ating mga pasyente na meron to. Okay, so napaka-importante talaga na hindi lang kasi minsan akala ng mga tao pag nakukuba, yun lang osteoporosis. So basically, dapat naiintindihan talaga. Maganda nakaka-visit tayo, makasambay sa ating mga doktor para mas guided po tayo. But of course, you mentioned about osteoporosis being which can be prevented naman. Okay, so ano yung mga preventive measures
measures that we can, relay sa ating mga kasangbahay, no, para maiwasan na lang po magkaroon ng osteoporosis? Una po, kailangan good nutrition, food rich in calcium, vitamin D, also exercise po. Exercise that's mainly focused on muscle build or muscle strength, also gait and balance po. Tama po yung sinabi nyo kanina. So those are things po that actually would help a patient that's prone to osteoporosis. I see. And how about lifestyle changes, Doktora? Another way po, another change lifestyle-wise or sa bahay mismo, we have to make sure po that yung bahay natin ay hindi prone to falling. So yung mga changes natin na mga kable na nasa flooring, madulas na mga CR tiles, mga sapatos natin, kailangan po maganda ang grip. And also, kung may mga pasyente po nating prone sa osteoporosis or may osteoporosis, pa-check din natin ang mata. Dahil kung hindi po maganda ang mata, they're also prone to imbalance or falling po. Napakaganda ng mga sinabi mo, Doktora. These are very practical ways, no? Pero nakita natin how this can be life-saving. Yes. Yeah, and okay, so kunyari, wala na tayong magawa. Ayan na nga, may osteoporosis na. Ano yung pwede nating ibahagi na lang sa ating mga viewers para mapigilan pong maglala, di ba? Kasi kumbaga nandyan na. And then, of course, syempre, minsan, lalo na kung kunyari na-diagnose, late na rin na talagang may edad na rin ng ating mga pasyente. Siyempre, usually itong mga mahal nating mga senior citizens, sila rin yung may mga iba ng mga diseases, di ba? Okay, so ano po yung pwede nating ma-share? May mga gamot po tayong mai-offer sa pasyente. Yung ilan po dito, mga bisphosphonate, rank L inhibitor, among those po na mga binibigay natin. Ito po ay can be given tableta, may mga injection version din po na mga anti-osteoporosis medication. Case to case po kung ano yung mas fitting for a patient. That's why we encourage po proper consult to your doctors. Okay, kasi kahit na nalaman natin kung ano yung mga sinabi ni Doktora, kasi marami madali ngayon mag-google, di ba? So marami nagsi-self-medicate, okay? So we have to understand yung mga gamot, may mga special precaution yan kung may mga ibang gamot na tinitake na ang isang pasyente. And kanina about sa exercise, okay, yung physical mobility, usually, ano yung duration of time and how frequent do you advise a patient with osteoporosis to do that? On the average, 30 minutes, 3 times a week will already be okay with focus on weight bearing or resistance training po. They can use their body weight. They could actually also use other forms of exercises like jogging, walking, kung wala po silang equipment sa bahay. I see. And siguro, Doktora, kanina dagdagan natin yung dun sa, total na mention na natin kanina po, yung dun sa mga nag-menopause po na mga patients. So, napaka-importante yung bioidentical hormone replacement therapy, no, na makapagtuloy. Kasi sabi nyo kanina, once bumaba ang estrogen, okay, so you expect po iba-ibang mga complications and that one would be osteoporosis. Pero ito, hindi ho basta na lang tayo mag-take ng mga kung ano-anong mga pills. Kailangan properly guide. We have to understand na yung mga ibang sakit din po ay pwede ring dahilan ng masyadong mataas din ng mga hormones. So, ito ay pag hindi tayo properly guided ng ating mga kapatid na mga doktor. Okay? And, Doktora, so kanina, dimension yung mga ibang gamot, ano po. How about proper nutrition? Ano yung dapat tuloy-tuloy na kinakain pa rin ng ating or dapat to make sure na binabantayan po sa mga pasyente na ayaw na maiwasan ang osteoporosis or kung diagnose ng osteoporosis ay para bang maglala? A well-balanced diet po with calcium, food high in calcium. Ang gusto po natin sana sa mga pasyente may osteoporosis ay magkaroon sila ng calcium for at least 1,200 milligrams per day po. Paano natin yun makukuha? Usually po ang isang baso ng gatas nasa 300 milligrams po. So yun, together with calcium supplements in your diet, which contains some calcium would be enough po. Yeah, it's being said, no? Kasi napansin natin, marami tayong naririnig na stories na kung kailan menopause, saka doon mag-uumpisang uminom ng gatas o kaya kakain ng diet which is high in calcium. Ganong kaaga nyo ina-advise na makip na mataas ang calcium supplementation para hindi na umabot dun sa time na nagka-osteoporosis na? Kung alam po natin kung meron tayong predisposition, meaning may mga sakit tayo, may mga maintenance medication na nakaka-apekto sa bone health, we have to give supplementation already. Prior to that naman po, hindi naman lahat required mag-calcium supplementation, but you have to make sure that your diet is well or balanced enough po.
Okay, so doktora, kanina siyempre minention natin na preventable nga ito, di ba? So, I mean, ano kayong pwede nyo ibigay na lang din ng mga final words sa ating viewers, okay? So, para takeaways natin dito sa ating episode na to with regards to osteoporosis. Ang isa pong magandang phrase na naisip ko para sa osteoporosis ay agahan nating magpagamot para maiwasan ang butong marupok. Ang ganda ng doktora, sorry. Kakat kita, pakiulit po. Agahan nating magpagamot para maiwasan ang butong marupok. Oh, that's very nice. Dahil, again po, ito pong osteoporosis is more of prevention. We don't get to feel anything po up until the complication sets in. So, very important po yung good health-seeking behavior, knowing, and sabi nyo nga po kanina, offering this important information about yourself to your doctor so that your doctor would know when to evaluate you for osteoporosis. Okay, thank you very much, Dr. Nikki. And you might want to invite the viewers to visit you here at Makati Medical Center. Saka baka meron din kayong mga gustong batiin. For your bone and joint concerns po, feel free to reach out to any of the rheumatologists, friendly rheumatologists here in Makati Med po. Marami po kami dito. Kung ako po, nandito rin po ako naman twice a week, every Thursdays and Saturdays po. Okay, and with that, thank you very much again, Dr. Ana Monica Estrella, a rheumatologist from Makati Medical Center. Ayan, we hope mga kasambahay, marami po kayong natutunan sa ating talakayan with Doc Nikki. Ngayon naman po ay maghahatid pa kami sa inyo ng dagdag kaalaman tungkol sa juvenile osteoporosis o osteoporosis sa mga bata. Ano nga po bang nakapaloob dito? Let's watch this. Magandang araw mga kasangbahay, I'm Dr. Katrina Florcos Dacanay, your pediatrician for today. Aware ba kayo sa sakit na osteoporosis mga kasangbahay? Ang mga matatanda ay higit na pwedeng magkaroon ng osteoporosis kaysa mga bata kasi ang dami ng calcium sa loob ng mga buto ay bumababa habang tumatanda ang isang tao. Pero alam nyo ba na maaari din itong dumapo sa mga bata? Ito ay tinatawag na juvenile osteoporosis. Kaya naman ating pag-usapan kung ano nga ba ang juvenile osteoporosis at kung paano ba ito maiiwasan sa mga bata. So let's start our discussion now. Ang normal na buto ng tao ay patuloy na lumalaki, nagre-rebuild at nagre-repair ng kusa habang ang tao ay tumatanda. Ito ang dahilan kung kaya't matibay ang ating mga buto. Sa mga bata na mayroong juvenile osteoporosis, hindi sapat ang pag-rebuild at repair ng mga buto kung kaya't ang kanilang mga buto ay nagiging marupok, less dense at madaling mabali. Ang juvenile osteoporosis ay karaniwang dulot ng mga medical conditions na nakakapagparupok sa mga buto ng bata. Isa sa pwedeng mag-cause ng juvenile osteoporosis ay ang mga sakit tulad ng juvenile idiopathic arthritis, osteogenesis imperfecta, diabetes, kidney diseases, hyperthyroidism, Cushing syndrome, inflammatory bowel disease, cystic fibrosis, at anorexia nervosa. May mga gamot din na nagkukos ng juvenile osteoporosis tulad ng ilang gamot sa cancer, ilang mga anti-seizure medicines, at steroids. Ang mga bata na bedridden at yung mga hindi sapat ang vitamin D at calcium sa diet ay may mataas na risk din na magkaroon ng juvenile osteoporosis. Kung hindi nagamot ang juvenile osteoporosis, ang bata ay may risk na magkaroon ng osteoporosis later on in life at mga fractures hanggang sa kanyang paglaki. Ano nga bang mga simptomas ng juvenile osteoporosis? Ang bata na mababa ang bone mineral density ay pwedeng walang nararamdaman or magkaroon siya ng mga pain sa kanyang buto sa hips, sa ankles, sa tuhod at sa paa. Pwede ring may changes sa shape ng kanyang spine at ribs. Minsan naman sila rin ay hirap sa paglalakad. Kailangan malaman ang cause ng juvenile osteoporosis sa isang bata na may simptomas. Kung ito ay dahil sa isang sakit, dapat gamutin ang sakit na ito. Kung ito naman ay dulot sa isang gamot, ito ay dapat itigil or palitan ng inyong doktor. Kung ang bata ay may bone pain, your doctor will probably prescribe mga medications para mabawasan ang kanyang sakit. Yung mga bata na may juvenile osteoporosis should be protected from fractures. Nakakatulong din sa kanila ang physical therapy.
Other ways to manage juvenile osteoporosis would be, kailangan i-encourage nyo ang mga bata na mag-regular exercise. Pakainin sila ng pagkain na sagana sa calcium at vitamin D at painumin ng gatas. Iwasan din ang caffeine at ang soft drinks sa diet na nakakapagparupok ng buto. Iwasan din ang labis na pagtaas ng timbang upang maprotektahan ang mga buto ng bata. And that's it mga kasangbahay. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. As always, consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. Again, I'm Dr. Katrina Flor Cruz Takanay. You can reach me through my Facebook and YouTube channel, Dr. Katrina Flor Cruz, Instagram and TikTok, katrinamd.ph. Thank you and see you in our next episode. It's been a blast Sunday mga kasangbahay dahil napakarami nating natututunan when it comes to health. Dahil dito sa Doctors on TV, siguradong wealthy and healthy ang Sunday morning ninyo. Kaya't naku, wag muna po kayong maglilipat ng channel. Magbabalik pa rin ang Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. Mga kasambahay, naku, bago tayo magtapos ay nais pa rin namin mag-iwan sa inyo ng ilang mga impormasyong maaari ninyong maging gabay sa inyong kalusugan. Naku, lalo na sa ating mga mommies and moms-to-be. Naku, kung gaano nga ba nakakaapekto ang pregnancy and breastfeeding sa mga buto ng kababaihan. Naku, para po sa detalye, panoorin po natin ito. Hello mga kasambahay, I'm Dr. Steph Supan, an obstetrician gynecologist, and welcome to Women's Health. Ngayong umaga ay pag-uusapan natin kung paano ang pregnancy at breastfeeding ay nakakaapekto sa ating mga buto. Gayon din naman, during breastfeeding, mataas din ang calcium requirements ng ating body to provide milk for our babies. Kaya't during breastfeeding, kailangan ding mag-take ng additional calcium supplements ng isang babae para hindi maging malambot ang kanyang mga buto. During pregnancy, ang calcium requirements ng isang babae ay nag-i-increase at halos dumodoble para mag-provide ng calcium para sa pag-build ng bones ng ating baby. Dahil dito, maaaring magkulang ang calcium na kailangan ng ating mga buto. Kaya't during pregnancy ay maaaring bumaba ang bone density ng isang pregnant woman. Ito ang dahilan kaya nagbibigay ng calcium supplements sa mga pregnant mothers. Importanteng pag-usapan ang bone health sa mga kababaihan, lalo na during pregnancy and breastfeeding, dahil walang signs and symptoms ang paglambot ng buto ng isang babae. Wala itong pain, wala rin itong other signs or symptoms. Ang mga pregnant at breastfeeding moms ay dapat nagtitake ng calcium with vitamin D. Calcium ang ginagamit ng ating katawan para mag-build ng bones. Importante na may kasama itong vitamin D dahil hindi masyadong na-absorb or nagagamit ang calcium without vitamin D. Maliban sa calcium at vitamin D supplementation, importante din ang exercise para sa mga pregnant at breastfeeding moms. Ang exercise na nakaka-improve ng bone health ay ang tinatawag na weight-bearing exercises. Ang kadalasang exercise na ginagawa ng mga kababaihan ay cardiovascular exercises kagaya ng walking, jogging, or Zumba. Ang effect nito ay mainly sa heart. Ang weight-bearing exercises ay gumagamit ng weights para mapanatiling strong ang ating bones. Maaari tayong gumamit ng mga exercise na gumagamit ng ating sariling body weight. An example is Tai Chi. Maaari kayong mag-search ng mga videos ng weight-bearing exercises kagaya ng Tai Chi. Kaya para sa ating mga pregnant at breastfeeding moms, importante ang regular prenatal check-ups para na-examine kayo ng inyong mga doktor. Tandaan lang po natin na inuming regularly ang mga supplements na inirereseta sa atin dahil importante ang mga ito, especially ang calcium with vitamin D sa pregnant and breastfeeding. And that's it mga kasambahay. Para sa mga karagdagang impormasyon ay maaari ninyo akong puntahan sa St. Luke's Medical Center, Cathedral Heights Building, 9th floor, room 906 South, or sa Mega Clinic tuwing linggo, or through teleconsult via carolty.com.ph.
Muli, I'm Dr. Steph Supan, your obstetrician gynecologist. Palagi po nating tatandaan, lalo na sa mga kababaihan, that our health matters. Salamat mga kasambahay! And that brings us to the end of today's enlightening episode. But before we say goodbye, please watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Para po sa kaalaman ng lahat, pagka sinabing autism, what exactly it is? Well, it's a developmental brain-based condition talaga po. So children are actually born with it. There are some children who manifest it later on in life, but the thing is that they have a tendency sa genes nila to have autism. At yan po mga kasambahay ang abangan natin sa susunod na linggo. And as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their continued support. And of course, I would like to greet Tatay, Nanay, I miss and love you both. Hi to Iyo and Iya, May Kambal, kay EJ, kay Doc Aline, and of course sa mga pasyente natin sa Barbaca Bodil Health and Wellness Center. Of course, binabati natin si Sir J. Eusebio, ang ating General Manager dito sa BMPI. And syempre, ang ating mahal na si Kuya Daniel Razon, na wala pong sawang sumusuporta sa mga adhikaing public service. May God always protect you and grant you a healthy life. At sa inyo mga kasambahay, maraming salamat po sa pagpapatuloy po ng inyong pagtangkilik sa Doctors on TV. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sara Barbaca Bodil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barbaca Bodil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart. Located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at ground floor Super 8 Warehouse Poblacion, Bariwag, Bulacan, 0922-878-5911, and second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is a premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barbaca Bodil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barbaca Bodil would like to express her gratitude to Medical Depot.
healthy num-num food. Weirdly Dough.